Good day, si Kuya Mark ito. May attachment issues ka ba? Marupok o madali ka bang mahulog sa iba? Alamin natin yan. Pag-usapan natin ang John Bowlby's attachment theory. Si John Bowlby ay isang British psychologist at psychoanalyst na kilala sa kanyang attachment theory. Ang gawain ni Bowlby ay nagkaroon ng malalim na impluensya sa pag-unawa sa pag-unlad ng tao, lalo na sa konteksto ng maagang relasyon at emosyonal na ugnayan sa pagitan ng mga bata at kanilang mga tagapag-alaga. Ang theory of attachment ni Bowlby ay isang psikolohikal na balangkas na nakatuon sa kahalagahan ng maagang relasyon sa pagitan ng magulang at anak at ang epekto nito sa emosyonal at panlipunang pag-unlad ng isang bata. Nakasama ni John Bowlby si Mary Ainsworth para sa lalong pagpapatibay ng attachment theory. Si Ainsworth ang naging instrumento sa pagpapalawak at pagpinos sa mga unang ideya ni Bowlby. Si Bowlby ang nagpasimula ng teorya habang si Ainsworth ang nagsagawa ng malawak na empirikal na pananaliksik upang patunayan at palawakin ang ideya ni Bowlby. Nakatuon si Bowlby sa kahalagahan ng attachment tungo sa survival at emotional regulation mechanism ng isang tao, habang si Ainsworth naman ang tumukoy ng pag-uuri ng iba't ibang pattern of attachment sa mga sanggol. Talakayin natin ang Bowlby's stages of attachment. Naniniwala si Bowlby na ang mga tao ay pinanganak na may likas na pangangailangan na bumuo ng attachments sa kanilang mga tagapag-alaga, lalo na ang kanilang pangunahing tagapag-alaga, karaniwan ay ang ina. Ang attachments na ito ay nagsisilbing isang secure na base kung saan maaaring tuklasin ng mga bata ang mundo at humanap ng comfort when they are distressed. Iminumungkahi ni Bowlby na mayroong critical period o sensitive period sa mga unang taon ng isang bata, kadalasan sa loob ng unang 2 taon ng bata, kung saan ang sistema ng attachment ay pinakaaktibo at tumutugon sa pagbuo ng malakas na emosyonal na ugnayan o forming strong emotional bonds. Kung ang attachment na ito ay hindi magaganap at mapapagtagumpayan sa panahong ito, maaaring itong humantong sa long-term emotional and social difficulties. Pre-attachment stage. Mula sa kapanganakan hanggang 3 buwan, ang mga sanggol ay hindi nagpapakita ng anumang partikular na attachment sa kanilang tagapag-alaga. Karaniwan silang tumutugon sa sinumang tagapag-alaga at hindi nagpapakita ng anumang strong preference o attachment sa iisang tao. Ang mga senyales ng sanggol, tulad ng pag-iyak, ay natural na nakaka-attract na atensyon sa tagapag-alaga. Indiscriminate attachment stage. Sa pagitan ng 6 na linggo hanggang 7 buwan, ang sanggol ay nagsisimulang magpakita ng preferences para sa primary and secondary caregivers. Nagkakaroon ng tiwala ang sanggol na tutugon ang tagapag-alaga sa kanilang mga pangangailangan. Habang tumatanggap na rin sila ng pangangalaga mula sa iba, ang mga sanggol ay nagsisimulang makilala ang pamilyar at hindi pamilyar na mga tao sa kanilang paligid. Ito ay mahalaga upang higit na tumugon siya sa mas positibo sa kanyang primary caregiver o attachment of the primary caregiver. Discriminate attachment stage. Mula 7 hanggang 11 buwan ang edad. Ang sanggol ay nagpapakita na isang malakas na attachment at preference para sa isang partikular na tagapag-alaga. Magpoprotesta o magwawala siya kapag nahiwalay sa pangunahing attachment figure. Ang pangyayari na ito ay tinatawag na separation anxiety at magsisimulang magpapakita ng pagkabalisa sa mga hindi niya kilalang tao sa paligid. Ang pangyayari namang ito ay tinatawag na stranger anxiety. Multiple attachment. 9 na buwang gulang. Ang bata ay nagsisimulang bumuo ng matibay na emosyonal na ugnayan sa ibang mga tagapag-alaga o other caregivers. Natatanggap niya sa kanyang sarili na may iba pang caregivers maliban sa kanyang ina. Madalas kasama rito ang ama, mga nakakatandang kapatid,
at mga lolo't lola. Natututo ang mga bata na balansihin ang kanilang pangailangan at pakikisalamuha sa iba't ibang tao. Ang stages of attachment na ito ay nagbibigay ng mga insight sa kung paano ang isang individual ay unti-unting bumubuo ng emotional bonds at attachment relationships sa kanilang tagapag-alaga. Ito ay sadyang napakahalaga sapagkat nakaka-impluwensya ito sa kanyang paglaki, sa pakikisalamuha sa kapwa at lipunan at sa kanyang emosyonal na pag-unlad hanggang sa pagtanda. Talakayin natin ang Bowlby-Ainsworth styles of attachment. Si Bowlby at ang kanyang collaborator na si Mary Ainsworth ay nakabuo ng teorya ng attachment sa pamamagitan ng pagtukoy ng iba't ibang styles of attachment na maaaring mabuo ng mga bata batay sa kanilang mga naunang karanasan sa kanilang primary caregivers or mga magulang. Ang gawa ni Ainsworth ay nakatulong na ikategorya ang styles of attachment na ito sa tatlong pangunahing uri: secure attachment, ambivalent attachment, at avoidant attachment. Secure attachment. Ang batang may secure na style of attachment ay nakadarama ng tiwala na kahit sa anumang pagkakataon, ang kanilang tagapag-alaga ay naririyan para sa kanya. Ang kanyang tagapag-alaga ang pinagkukunan niya ng comfort at suporta sa kanyang paglaki. Nakararanas siya ng pagkabalisa kapag siya ay nahiwalay sa kanyang tagapag-alaga, ngunit nakararamdam siya ng katiyakan na babalik ang kanyang tagapag-alaga. Siya ay nagiging masaya kapag muling nakakasama niya ang kanyang tagapag-alaga. Mahalaga na matutunan ng bata na ang magulang ay aalis ng bahay at babalik din pagkatapos magtrabaho, mamalengke, mamasyal o may ginawa sa labas ng bahay. Dito madedevelop ang secure attachment sa bata. Dahil siya ay nakararanas ng sense of security sa kanyang tagapag-alaga, nagagawa ng batang ito na tuklasin ang kanyang kapaligiran at bumuo ng positibong relasyon sa iba. Ambivalent o anxious ambivalent attachment. Ang batang ito ay nakararanas ng pangakong napako na babalikan sila ng kanilang tagapag-alaga. Maaaring nakararanas sila ng inconsistent care and responses, mixed emotions sa tagapag-alaga na minsay sobrang mag-alaga, minsay pabaya. Ang batang ito ay maaaring naiiwan sa mga lugar na pinapangakuan na babalikan pa sumandali o tumagal ang oras, araw o panahon na hindi na siya binalikan. Dahil dito, ang batang ito ay lubhang nababalisa o distressed kapag ang kanyang magulang ay umaalis. Ang batang ito ay may attachment style na maaring magpakita ng clingy at overly dependent behavior sa iba. Kadalasang nag-aalala tungkol sa availability ng kanilang tagapag-alaga o minamahal. Maaari silang maging preoccupied o nag-overthink sa kanyang mga relasyon sa kapwa. Upang maiwasan ng anxious ambivalent attachment o ambivalent attachment, maging consistent sa pag-aalaga sa bata, mag-invest sa socio-emotional learning, magbigay ng oras na makausap at makumusta ang bata, gumamit ng positive reinforcement, iwasang makaranas ang bata ng stressful events. Mag-establish ng secure base sa bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng reassurance at comfort kung kinakailangan niya ito. Higit sa lahat, humingi ng tulong sa eksperto para sa therapy. Avoidant attachment. Ang batang ito ay nakararanas ng unresponsive na pangangalaga. Hindi natugunan o na-address ang issue sa separation anxiety. Hindi na sila nagtitiwala sa yakap, physical contact, at comfort sa kanilang tagapag-alaga pagkatapos silang iwan o after a period of separation. Ang batang ito ay posibilidad na umiwas at maging emotionally distant sa kanyang tagapag-alaga. Hindi sila nagpapakita ng preference sa kanilang tagapag-alaga at sa ibang tao o strangers. Ang batang ito ay nagpapakita ng pagkalito, disoriented o confused. Maaari nilang iwasan o labanan ang magulang. Upang magkaroon ng ka-close,
Nire-repress nila ang kanilang pangailangan upang mapalapit sa iba. Maaaring magkaroon siya ng kahirapang magtiwala sa iba o tinatawag nating trust issues. Upang maiwasan ng avoidant attachment, be consistent and responsive na tagapag-alaga. Mag-establish ng predictable routines kung kailangan mayroong oras ng kumustahan at pakikisalamuha o banding sa bata. Isaalang-alang ang pagbibigay ng mga responses sa pangailangan ng bata at iwasan ng pagbibigay ng criticism at pagpapahiya. Kung ikaw ay nakararanas ng avoidant attachment, acknowledge and validate your emotions. Kakampi mo ang iyong sarili. It is okay to experience at express mo ang iyong emosyon. Build your own emotional and social connection. Hayaan mo na yakapin ka ng iyong mga magulang, kapatid o mga kaibigan at maniwala ka na sila ay concerned sa iyo at nag-aalala para sa iyo. At higit sa lahat, humingi ng tulong sa eksperto para sa therapy.